Sa Mexico, kasalukuyang nagaganap ang matinding impyerno. Nilamon ng malalakas na kaguluhan, sunugan at rambol ang bansa. Sa malalaking lungsod sa Mexico, pinapayuhan ang mga tao na huwag lumabas dahil nagwawala sa kalsada ang mga armadong miyembro ng drug cartel. Ang dahilan ng mga kaguluhan at maging ng pagsasara ng mga paliparan ay ang pagpatay kay El Mencho, ang pinakahinahanap na drug lord sa buong mundo. Ayon sa mga ulat ng media, siya ay napatay ng mga sundalong Meksikano na kinumpirma na ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Mexico. Si Mencho ang lider ng isa sa pinakamapanganib na sindikatong kriminal sa mundo. Sabi ng mga eksperto, ito ang pinakamalaking dagok sa negosyo ng droga sa dekada na maihahambing lang sa pagkakahuli kina El Mayo at El Chapo na ngayon ay nakakulong sa Estados Unidos. Si El Mencho ay nagtago ng ilang dekada sa proteksyon ng armadong tauhan sa Lebanon at mga kagubatan. Pagkamatay niya, naglunsad ang kartel ng malawakang pagsasara ng kalsada, teroristang pag-atake, sunog at pagsabog sa bansa. At dito biglang lumitaw ang isang kawili-wiling pangyayari. Ang totoo, noong umaga ng Pebrero 22, biglang naging aktibo ang mga Amerikanong media sa pagpapaalala sa mga mambabasa at manonood na nangako si Donald Trump na makikialam sa laban kontra sa mga drug cartel sa Mexico dahil ayon sa kanya, hindi ito kayang solusyonan ng mga lokal na autoridad. Di nagtagal, tahimik na inamin ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Mexico na nakilahok nga ang mga Amerikano sa operasyong ito. Ngayon, ikinukumpara ng mga eksperto ang paglikida kay Mencho sa pagkakahuli kay Nicolas Maduro sa Venezuela na inakusahan din ng kalakalan ng droga. Ako si Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Pati na rin, mag-subscribe kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balitang dumarating agad. Kaya noong ika-22 ng Pebrero, sa gitna ng labanan sa munisipalidad ng Topalpa, estado ng Jalisco, napatay ng mga puwersang federal ng Mexico si Nemesio Oseguera Cervantes, na kilala bilang El Mencho. Siya ang leader ng Jalisco New Generation Cartel. Bilang tugon sa operasyon, nagpasimula ang mga miyembro ng kartel ng malawakang karahasan sa buong bansa. Sa ngayon, naitala na ito sa hindi bababa sa 7 estado ng Mexico at patuloy pang lumalaganap ang karahasan. Sinusunog ng mga miyembro ng kartel ang mga sasakyan, sinusunog ang mga negosyo, binabarikadahan ang mga kalsada, nagpapasabog at nakikipagbarilan. Tara na. Itutuloy. Sa resulta. Bilang resulta sa... Ang mga subtitle ay ginawa ni Dimatorso. Ang mga subtitle ay ginawa ni Dimatorso. Itutuloy. Paalam. Itutuloy. Tagapamahala ng subtitle, Asemkin, Tagasuri, A. Yegorova. Itutuloy. 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 Itutuloy.
Itutuloy. Noong gabi ng Pebrero, 22 inihayag ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Mexico na nagsagawa sila ng malaking operasyon ng Special Forces sa Topalpa, Jalisco para likidahin ang lider ng kartel na si Ruben El Mencho. Sa gitna ng raid, inatake ang mga sundalo at gumanti sila ng putok na nagresulta sa pagkamatay ng ilang miyembro ng kartel. Si El Mencho ay namatay matapos magtamo ng malubhang sugat habang inilikas sa himpapawid. Ngunit hindi pa natutukoy ang kanyang pagkakakilanlan. 2 pa ang naaresto at mabibigat na armas kabilang ang mga rocket launcher ay nakumpiska, 3 sundalo ang nasugatan. Ang operasyon ay isinagawa sa tulong ng mga ahensya ng paniniktik ng Mexico at sa pakikipagtulungan sa mga autoridad ng Estados Unidos ng Amerika. Narito ang pinakabagong ulat sa pagkakasangkot ng Estados Unidos. Mahalagang balikan pa ito mamaya. Ayon sa mga autoridad ng Mexico, maagang umaga noong ika-22 ng Pebrero, nagsagawa ng operasyon ang hukbong sandatahan ng Mexico sa munisipalidad ng Topalpa, mga 150 kilometro sa timog ng Guadalajara. Sa mismong operasyon na ito, napatay si El Mencho, na itinuturing ng pamahalaan ng Mexico at Estados Unidos bilang isa sa mga pangunahing target sa paglaban sa organisadong krimen sa buong kanlurang hemispero. Nabuo noong 2017 ang kartel na pinamumunuan ni El Mencho. Noong una, nakipagtulungan ang mga miyembro sa mga drug trafficker ng Sinaloa Cartel. Pero kalaunan, lumaki ang kartel at naging malaya at nakakatakot na puwersa. Bilang tugon sa pagpatay sa kanilang lider, ang mga armadong grupo ng kartel na ito ay nagbarikada sa maraming kalsada at sinunog ang mga sasakyan mula sa gasolinahan. Sinusunog nila ang mga botika at tindahan sa iba't ibang bahagi ng Jalisco, kabilang ang Guadalajara at baybayin hanggang Puerto Vallarta. Sa kabuuan, makikita na ang mga grupong ito ay minsang nagpapahinto ng bus, pinapalabas ang mga tao at sinusunog ito bilang mensahe mula sa kartel na kahit patay na si El Mencho, nananatili pa rin ang kartel. Ipinahayag ng gobernador ng estado ng Jalisco na si Pablo Lemus ang Code Red sa buong estado at nagdaos ng tuloy-tuloy na pagpupulong ukol sa seguridad kasama ang 3 antas ng pamahalaan. At narito ang isang sipi mula kay Lemus. Ilang oras na ang nakaraan, nagsagawa ng operasyon ang federal na puwersa sa Topalpa na nagdulot ng matinding sagupaan sa rehiyon. Sa rehiyong ito at ibang bahagi ng Jalisco, sinunog at hinarangan ang mga sasakyan para hadlangan ang aksyon ng pamahalaan. At pagkatapos ng mga pangyayari sa Jalisco, kumalat ang alon ng karahasan sa ilang kalapit na estado at sa ngayon naiulat ang malawakang kaguluhan, sunog at pagsabog sa halos lahat ng estado ng Mexico. Dito nagsisimula ang pinakakapana-panabik kung maaari nating sabihin. Noong Enero, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ng US ang layunin niyang paigtingin ang laban sa mga drug cartel at magsagawa ng aksyon mismo sa Mexico. Tinutukoy dito ang posibleng pag-atake at operasyong panlupa laban sa mga grupong sangkot sa droga ayon sa Washington. Si Donald Trump na aktibong nagpapatupad ng bagong pulisya sa kanlurang hemispero na tinatawag niyang Doktrina Donro, isang pagtukoy sa Doktrina Monroe. Kaya simula ngayong taon, lalo niyang pinatindi ang presyon sa Mexico. Paulit-ulit na ipinahayag ni Donald Trump ang kanyang kahandaang magsagawa ng unilateral na mga pag-atake sa lupa laban sa mga drug cartel sa teritoryo ng Mexico. Patuloy na pinipilit ng Washington ang Mexico na opisyal na payagan ang mga sundalong Amerikano na lumahok sa mga operasyon laban sa mga kartel sa loob ng Mexico. Para payagan ng mga autoridad ng Mexico ang sundalong Amerikano na pumasok at lumaban sa mga kartel sa kanilang teritoryo. Gayunpaman, hanggang ngayon, opisyal na mariing tinatanggihan ni Pangulong Claudia Sheinbaum ng Mexico
ang ganitong posibilidad at narito ang isa sa mga huli niyang pahayag. Maaaring at dapat magtulungan ang Mexico at Estados Unidos sa laban na ito, ngunit kayo ay makikipagtulungan sa inyong teritoryo at kami naman sa amin. Hindi magpapadala ng kanilang mga sundalo ang Estados Unidos sa Mexico. Nakikipag-ugnayan kami, ngunit walang magiging pananakop. Ito ay ganap na imposible. Ngunit hindi nagtagal matapos ang matagumpay na pagdakip kina dating pinununo ng Venezuela Nicolas Maduro at asawa niyang Cecilia Flores sa Caracas. Noong Enero 8 inanunsyo ng Pangulo ng Estados Unidos sa Fox News ang paparating na pag-atake ng militar ng Amerika sa mga Mexicanong drug cartel. Ibinahagi niya, napigilan namin ang 77% ng pagpasok ng droga sa tubig at ngayon sisimulan na naming atakihin ang mga kartel sa lupa. Ang mga kartel ang namumuno sa Mexico. Talagang nakakalungkot panoorin at makita kung ano ang nangyari sa bansang ito. Pero ang mga kartel ang namumuno sa Mexico. At kasabay nito, pumapatay sila ng 200 at 50 hanggang 300,000 tao, pati na rin sa ating bansa bawat taon. At dito ipapaalala ko, noong Agosto ng nakaraang taon, si Donald Trump ay pumirma pa ng utos para sa Pentagon na simulan ang paggamit ng puwersang militar laban sa mga pangunahing Latin American na drug cartel na dati nang kinilala ng kanyang administrasyon bilang mga teroristang organisasyon. Ang direktibang ito ang nagbigay ng opisyal na batayan para sa sandatahang lakas ng Estados Unidos na magsagawa ng direktang operasyong militar laban sa mga kartel sa, ayon sa direktiba, teritoryo ng mga banyagang bansa. Kasabay nito, noong Enero 23, mas lalo pang naging agresibo si Trump at naghayag ng sumusunod na sa totoo lang ay nagsabi na ang Estados Unidos ay inatake na mula sa labas, kaya't may sapat na dahilan para simulan ang digmaan sa teritoryo ng Mexico. Sabi niya, siguro dapat nating subukan ang NATO, gamitin ang Artikulo 5 ng Charter ng NATO at pilitin ang alyansa na pumunta rito at protektahan ang ating timog na hangganan sa Mexico mula sa karagdagang paglusob ng mga ilegal na imigrante. Sa gayon, ay mapapalaya ang maraming Amerikanong border patrol para sa iba pang mga gawain. At sa huli, pagkatapos ng lahat ng ito ngayon, nang naganap ang operasyong ito, napakamahinahong inamin ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Mexico na ang mga sundalong Amerikano ay talagang lumahok sa operasyon para alisin ang leader ng drug cartel na si El Mencho. Pero kung konsultatibo, tulong sa intelligence, o direktang may sundalo talaga sa lupa, ang partisipasyon nila, iyan ay hindi pa malinaw ngayon. Kahit ipagpalagay nating desisyon ng mga autoridad ng Mexico lang na huwag hayaang makialam ang mga Amerikano at sila lang ang nagsagawa ng operasyon, may positibong epekto pa rin at masasabi nating may kontribusyon din ang mga autoridad ng Amerika. Ang laban kontra drug cartel ay talagang isinasagawa at dapat kilalanin. Dito ko muna tatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang notification bell at huwag kalimutang i-like ang video. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o paid subscription. Sa pamamagitan ng mga link at detalye sa description ng video o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingat kayo. Paalam sa lahat.